Grandma, nilalapit na pala yung business meetings natin with a client abroad. And sure we naman napipirma sila. Dahil isang sikat at successful na ang ating kumpanya. Masayang bulalas ng apong si Jeremy. At hindi lang yun, apo. Dahil sa mga tao sa likod nito, mga taong tinutulungan natin, lalo na ang mga kapuspalad sa buhay, sila ang ating kayamanan. Masayang sabi din ng grandma. Yes naman, Lola. Kaya po tuloy-tuloy ang ating pagtulong at lalo pa sana silang dumami. Masayang sagot ni Jeremy. Oo nga pala, apo. Mag-surprise visit tayo sa mga empleyado katulad ng dati. Para malaman natin kung sino-sino ang mga may tunay na puso para sa mga tao na ating tinutulungan. Opo, Lola. Dapat talagang mag-surprise visit tayo at mga case-to-case situation para makilala natin yung mga tao talagang handang magsilbi ng tama at nararapat. At nagplano nga maglola ng kanilang gagawin. Taon-taon naman nila halos itong ginagawa sa iba't ibang paraan. POV at company employee. Ano? Tatayo na lang ba kayo ng ganyan? Ano? Bakit ba hindi kayo kumikilos? Saad ni Danica na manager ng accounting department. Ma'am, may mga discrepancy po kasi pagdating sa mga expenses ng company. Nagtataka lang po kami kung paano nangyari yun. Sagot ng isang empleyado. Gawan nyo ng paraan para masolusyonan yan. My God, ako pa rin bang mag-iisip? Sigaw ni Danica. Ilang buwan na rin nang ma-promote bilang manager si Danica mula sa accounting department. At pagdating sa pera ng kumpanya, ang accounting ang may hawak ng lahat ng nangyayari dito. Si Danica ay nagsimulang kumupit ng pera mula sa kumpanya dahil alam niyang walang makakasilip nun dahil siya ang manager ng accounting. Balikan ko kayo mamaya. Dapat okay na lahat ng report sa money, okay? Biglang sabi ni Danica. Yes, ma'am. Sabay na sagot ng ilang empleyado niya. Palabas naman si Danica nang makita niyang busy ang ibang department. Excuse me, bakit mukhang busy ata kayo? Anong meron? Tanong niya. Nako, may bali-balita lang kasi. May surprise visit sa lahat ng empleyado dito. Kaya eto, nag-aayos kami. Sagot ng kabilang department. Talaga ba? Naku, need ko na rin palang bumalik sa office ko. Mabilis na sagot niya habang pabalik na sa office. Guys, bilisan niyo ang kilos. May surprise visit tayo today. Balita sa kabilang department. Kaya kung ayaw niyong mapahiya ang department natin, umayos kayo. Sigaw niya. Okay po, ma'am. Bali ipinasok na lang po namin sa ibang expenses yung pera na nawawala. Sabat ng isang empleyado. Just make sure na hindi yan puputok sa atin at matatanong, okay? Ani Danica. Yes, ma'am. We'll make sure po. Sagot naman ng empleyado. Naging busy ang lahat, ngunit hindi nila inakala na hindi lamang basta-bastang surprise visit ang mangyayari. Dahil ang grandma ng CEO ay magpapanggap na mahirap na matanda. Nauna nang nagtungo sa kumpanya si Jeremy, habang si grandma niya ay naghanda pa rin ng kanyang costume. Kaagad namang nakarating sa kumpanya ang matanda na may suot na lumang damit at mukhang gusgusin. Habang si Danica naman ay pababa para mag-lunch break sa labas. Guard, gusto kong pumasok. Maaari po ba? May itatanong lang po ako sa loob. Pakiusap ni grandma sa guard. Naku ma'am, pasensya na po ha. Bawal po talaga. Sagot ng guard, habang nakita naman ni Danica ang ginagawang pamimilit ng matanda. Guard, ano bang problema dito? Tanong ni Danica. Ma'am, nagpupumilit po kasing pumasok yung matanda. Sagot ng guard. Hoy, matanda ka. Alam mo bang ipinagbabawal ang pumasok dito? Ang mga katulad mo. Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha kang gusgusin. Sigaw naman agad ni Danica. May dadalawin lang ako sa loob. Sandali lang yun. Ayos naman ang pananamit ko. Ano bang masama dito? Sagot ng grandma. Ha? Sa itsura mong yan, tanda. Wala ka namang kakilala sa loob. Baka nga manghihingi ka lang ng limos.
Saka tinatanong mo ko kung anong masama sa suot mo? Well, mukhang basahan para sa kaalaman mo. Sige guard, bantayan mo yan. Huwag mo hayaang makapasok. Ani Danica. Bakit iha? Ano ka ba dito? At ayaw mo akong papasukin? Tanong ni Grandma. Ako? Manager ako dito sa accounting department. Kaya may karapatan ako na huwag kang papasukin dito. Mamaya niyan kung ano pang gawin mo sa loob. Sabay tingin sa matanda mula ulo hanggang paa. Matapos ng sagutan ng dalawa, ay umalis si Danica para magtungo na sa restaurant kung saan kakain sila ng kaibigan niya. Beshi, ba't naman na-late ka yata sa meeting time natin? Naka-order na pala ako ng food for two. Bungad naman ng kaibigan ni Danica. Ha! Well, sa baba kasi ng company, may patandang gusgusi na nagpupumilit pumasok. Mamaya niyan, maging problema pa yun. May surprise visit pa naman daw ngayon yung CEO. Ani Danica. Ha, talaga ba? Well, tama lang ang ginawa mo. Paano nga pala yan? Naka-break ka, di ka ba hahanapin? Tanong ng besyo niya. Hindi yun. Wala namang magbivisit ng lunchtime. Sure ako, magla-lunch din muna yun. Saka, let us not talk about it. Kumain na tayo. Gutom na ako eh. At may good news ako. Sagot ni Danica. Aba, sure. Ano naman ang good news mo, Beshi? Nakakuha na ulit ako ng pera mula sa company. At habang ako ang manager sa accounting department, everything is under control. Masayang sabi ni Danica. That's my girl. Baka naman makapag-shopping tayo niyan sa weekend. Treat mo ko, Beshi. Yeah, sure. I'll text you, don't worry. Masayang kumain at nagkwentuhan ng dalawang magkaibigan. At nang matapos, ay nagpaalam na sa isa't isa. POV, Grandma at Jeremy. Kaagad namang nagpalit ng damit ang matandang gusgusin na hindi pinapasok sa entrance ng kumpanya. At dali-daling bumalik ito kasama ang mga bodyguard. Good afternoon, ma'am. Bati ng gwardya nang makita niya na may kasamang bodyguard. Tiningnan naman ng matanda ang guard at nagtanggal pa nga ng eyeglasses, sabay lakad pa alis. Sinalubong naman ni Jeremy ang kanyang lola. Hello, Grandma! How's the visit? Tanong ni Jeremy. Well, that's good. And I have an employee here na dapat nang patalsikin. Grabe, hindi talaga maganda ang pag-uugali niya. Ani Grandma. Well talaga, Grandma? Nalaman niyo na ba kung saan department? Tanong ni Jeremy. Well, nagpakilala pa nga siya sa akin kung sino at saang department siya. Malalaman natin mamaya. Magpatawag ka ng meeting sa lahat ng manager ng mga department. I have something to announce today, Apo. Masayang sabi ni Grandma kay Jeremy. Okay, Grandma, no problem. By the way, kumain na po ba kayo? Tanong ni Jeremy. Yes, Apo, ikaw ba? Opo, Grandma, kanina po. Sandali lang po I have to call my secretary for the meeting. Sagot naman ni Jeremy. Sure, Apo. Pabalik naman ng kumpanya si Danica noon at muling nagtanong sa gwardya kung nasa na yung matandang gusgusin kanina. Kuya, baka nakapasok yung matanda kanina. Tanong ni Danica. Hindi po, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Umalis na din naman po. Sagot ng guard. Good. Ani Danica. Sabay sakay sa elevator papunta sa accounting department. Nadatnan niyang nandoon ang secretary ng CEO. Good afternoon. Nasaan ang manager ng accounting? Tanong ng sekretarya. Oh yes. Sorry, galing akong lunch break eh. Ano bang meron? Tanong ni Danica. Nagpatawag po ng meeting si CEO Jeremy sa lahat ng manager ng department. Biglaan lang po. Sagot ng secretary. Okay. Sige, papunta na ako sa forum. Malapit sa office ba, tama? Dun nga po. Asa po, miss? Sagot ng secretary.
Kaagad namang nag-retouch ng makeup si Danica at pumunta na sa forum room. Pagdating niya doon, ay hindi pa naman nagsisimula at nagsisidatingan pa lamang din ng iba. Pagkaupo niya, ay saka bumati sa mga taong nasa loob. Well, good morning. I hope na nagtataka kayo. Bakit may biglaan tayong meeting, right? Tanong ni Jeremy. Nagtingin na ng mga manager sa loob. Well, our company had an annual surprise visit. And today, of course, tapos na ang visit. Masayang anunsyo ni Jeremy. Po? Sir, tapos na po? Parang wala naman pong pumunta sa department namin. Sabat ng isa. Well, ganun talaga ang surprise visit. So ngayon, let me introduce you to my grandma, the founder of this company, Grandma Leonor. Sabay palakpakan ng mga tao sa loob. Lumabas ang isang sopistikadong matanda na mukhang mayaman talaga ang itsura. Thank you for a warm welcome. Good afternoon, everyone. Masayang bati ng matanda. Good afternoon, ma'am. Sabay-sabay na bati ng mga manager. Well, hindi ko na patatagalin pa ang meeting na ito. Kanina, I had my experience sa surprise visit. And hindi talaga ako natuwa sa nangyari. Let me tell you the story. Kanina, I was in the entrance when the guard did not let me inside. No wonder why. Dahil mukhang basahan at marumi ang suot ko kanina. But wait, ang vision at mission ng company ay maging pantay sa lahat ng tao, mayaman at mahirap. Pero mukhang hindi yata na-apply kanina. At bukod sa guard, may isang empleyado din ang humarang sa aking makapasok. At kung ano-ano pa ang mga sinabi sa akin. Oh, and by the way, nagpakilala nga pala siya sa akin. Nakangiting pagkukwento ni Grandma Leonor. Habang nakatungo lamang ang lahat ng managers at maiyak-iyak naman si Danica dahil alam niyang siya ang pinariringgan at tinutukoy nito. So, let me hear some explanation from the accounting department manager. Biglang sabi ng matanda. Bagay na ikinagulat naman ng mga tao sa loob. Po, ako po ba? Nauutal na sabi ni Danica. Yeah, right. Ikaw nga. I remember you. Perhaps you can tell everyone what happened earlier. Sarkastikong sagot ng matanda. Ma'am, I'm really sorry about earlier. Hindi ko po alam na grandma po kayo ni CEO Jeremy. Ma'am, I'm really sorry po. I hope you can forgive me. Pagmamakaawa ni Danica dahil ang lahat ay nakatingin sa kanya. Your sorry is late. Alam mo ba, Iha, na ang mga tulad ng tao kanina ang bumubuo sa kumpanyang ito? Sila ang naging susi ng tagumpay ng kumpanya. And I don't need your explanation dahil pinaimbestigahan ko na rin agad-agad ang accounting department. Dahil kung hindi mo nga nagawa ang makipagkapwa-tao sa akin, natural, may mga anomalya ka rin ginagawa sa kumpanya. And tell you what, hindi ako nagkamali. How do you explain the discrepancy ng pera ng kumpanya? At talagang akala nyo, hindi ko malalaman? Well, papunta ka pa lang. Pabalik na ako, Iha. You may now pack up your things because you're fired. Galit na sabi ng grandma ni Jeremy. Ma'am, please, I'm really sorry. I can't lose my job, ma'am. I'm really sorry. Promise, this will never happen again. Pagmamakaawa ni Danica. No, you don't deserve a second chance. I already talked sa lahat ng tao sa accounting at hindi maganda ang pamamalakad mo. At hindi na nila matagalan ang ugali mo. We're sorry, but you can leave now. Galit na sabi pa ng matanda.
Nang makaalis na ng forum room si Danica, ay nagsalita naman si Jeremy. Hindi ko inaasahan na ito pala ang naabutan ni Grandma kanina sa kumpanya. Remember, kung ano ang vision at mission ng kumpanya. Dahil mahalagang marunong makipagkapwa-tao ang lahat dito. Maganda na rin talaga ang taunang mayroong surprise visits tulad nito. Nag-aalaga pala ako ng ahas sa kumpanya. Galit na sabi ni Jeremy. Well, Apo, don't worry. Dahil hindi na makakabalik ang babaeng yan dito. Kaya kayo na natitirang manager sa iba pang department. Ayusin nyo. At alam kong may ganun talaga. 10 man kayo, may isa talagang sisira ng imahe ng iba. Meeting adjourned and you can go back to work. Mabilis na sabi ni Leonor. Kaagad nag-aalisan ng mga managers habang si Danica ay nagliligpit ng mga gamit niya sa opisina. Habang palabas na ng opisina, nakita pa ni Danica ang sekretary niya. Well, masaya ka na. Alam kong isa ka sa kinausap ng matandang yun. Kaya eto, inalis ako sa kumpanya. Sabay sampal ni Danica dito. Nakita naman ni Grandma Leonor ang ginawa ni Danica. Talagang masama ang ugali mo, no? Huwag mong isisi sa ibang tao ang mga nangyari sa'yo. Dahil kasalanan mo yan. Annabelle, I want you to take over the accounting department. Pakilinis ang kalat ng babaeng ito. Sabay sabi ng matanda. Po, ibig niyo po bang sabihin, ako po yung magiging bagong manager ng accounting? Tanong ni Annabelle. Yes, of course. You deserve it. Umaasa ako sa magandang trabaho na pinapakita mo. Ani Grandma. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Ako na pong bahala at maraming salamat po. Ani Annabelle. Sabi, dadaan ako. Galit na sabi ni Danica palabas ng kumpanya. Habang nagngitian naman sina Annabelle at Grandma sa isa't isa. Simula noon, ay lalo pang lumago ang kumpanya dahil sa dami nilang natutulungan na mahihirap at may makataong empleyado na handang tumulong sa mga kapuspalad. Lumipas pa ang 1 taon. Apo, o bakit panay ang ngiti mo dyan? Tanong ni Grandma. Lola, I want you to meet my fiancé. Can we have dinner? Tayong 3 later? Masayang tanong ni Jeremy. Aba, oo naman. Finally, mag-aasawa ka na rin. Gustong gusto ko nang magkaroon ng apo. Excited na sabi ni Grandma. Lola naman, hindi po pwedeng kasal muna, tapos honeymoon? Pilyong sagot ni Jeremy. Okay, excited na ako makilala ang babaeng nagpapangiti sa'yo. Matapos ang office hours, ay nag-ready na sila Jeremy at ang lola niya para sa dinner nila ngayong gabi. Nasa restaurant na sila nang sumunod na dumating ang babaeng hinihintay nila. Grandma, I want you to meet my fiancé, Annabelle. Annie Jeremy. Good evening po, ma'am. Sagot ni Annabelle. Wow! Talaga ba si Annabelle to? Buti naman, Apo. At napansin mo ang ganda ni Annabelle. Alam kong mabuti ang puso mo, Iha. Kaya welcome to the family. Sabay yakap ng matanda dito. Thank you po, ma'am, sa mainit na pagtanggap sa akin. Asahan niyo pong aalagaan at mamahalin ko po yung apo niyo. Masaya ang sagot ni Annabelle. May tiwala ako sa iyo noon pa man. Congratulations to both of you. And from now on, you can call me Grandma too. Sagot ni Leonor. Oo po, Grandma. Thank you po. Ani Annabelle. Oh, let's eat. Lalamig pa yung pagkain. Birong sabi ni Jeremy. Masayang kumain at nagkwentuhan ng tatlo na punong-puno ng pagtawa.